grams of waste. So pag in-add po namin yun with 2025, ang impact po since last year ng Tidy Up the Tides is already at almost 14,000 kilograms. So pwede po bang ng konting palakpakan naman dyan? Ayan. At tulad po nga ng sinasabi namin sa video, no, hindi po to possible kung hindi maraming suporta, hindi lang po ng mga volunteers tulad ninyo, pero mga partners din po namin. So maraming salamat sa inyong lahat at isang malakas na palakpakan naman po. More than almost 3,000 na po ang nagpa-participate since last year. Imagine niyo po 3,000 people who have been part of this initiative. At nakita niyo po kanina, di ba, ano po yung sa tingin niyo pinakamadaming nakolekta ninyong basura ngayong araw na to? Plastic. At simula po last year, plastic pa rin po ang pinakamadami. At sa lahat ng subcategories, iba po meron tayong 20 subcategories, ang pinakamarami pa rin pagdating sa pieces ay plastic bottles. Kaya po mahalaga rin po na sinisegregate po natin ang ating basura kasi yan po yung plastic bottles, marami pong pwedeng gawin yan, pwedeng i-recycle yan. Tulad po ng mga crates na ginagamit namin doon, galing po yun sa plastic bottles at saka kung ano na pang plastic. Kasi madali po siyang i-recycle, madali po siyang gawin into a new product. Meron po actually na exhibit, kung may oras pa po kayo, daan po kayo banda doon sa may lounge po doon. May mga gamit po doon na galing sa mga recycled materials. Para po meron po kayong mga alam na mga iba pang produkto at saka mga brands na nagre-recycle. Nakakatulong po yun, di ba? Kasi aside from collecting, nagiging part ulit siya ng economy. And ano po, nagpapakilala lang po kami kasi syempre, di ba, sino nga ba